yan dahil magandang makausap natin yung mga private hospital doctors at ano ang kanilang saloobin patungkol dyan sa hinayupak na zero budget ng PhilHealth na yan. Putang ina, matapos nilang ransakin yung budget, ubusin yung budget, ilipat sa National Treasury. Tapos, putya biglang isi-zero budget. Na gusto yata talaga ng mga hinayupak na mamatay ang mga Pilipino. Lajinsky, happy membering to you. Sana all may pang LV. Ayun na nga. Kailangan nyo sipag-sipagan, mga OFW nagtatrabaho sa lahat ng sulok ng mundo. Galingan ninyo dahil kung hindi dahil sa pinapadala ninyong mga pera at remittances sa Pilipinas, kawawa naman yung mga anak ng mga aktivista na nag-aaral sa mga mamahaling tier 1 na mga universities sa Pilipinas. Yung iba nag-aaral pa sa abroad. Kawawa naman sila kapag di kayo nagtrabaho. Lalong-lalo na yung maghahati-hati sa AKAP, sa AIX ng mga congressman tsaka mga senador. Kung di kayo magtatrabaho, mga bossing, kawawa naman sila. Baka wala silang manakaw na pondo ng gobyerno. Oo, kaya naman wala silang pambili ng boto sa darating na eleksyon. Kaya sipag-sipagan natin, mga OFW, ang inyong pagtatrabaho. Dahil sa inyong kasipagan, ayan, meron po silang nabubuhay nila yung kanilang mga kabit, nabubuhay nila yung kanilang mga anak sa labas, nabubuhay nila yung mga pinapaaral nila, mga kulasisi nila. At syempre nabubuhay nila at nabibili nila lahat ng mga luho nila. Yung mga mamahaling mga relo, mga diamante, mga ginto, putangin na ng mga yan, dapat ataol na ang bilhin nila sa susunod para pag nakarma sila at nangamatay sila, nakaredy na pati yung kanilang mga ataol at kanilang mga mga libingan. Kain tayo, Boss Dada, paksiw na gata na tilapia. Ang sarap naman niya. Watching from Japan, Telma Riancho. Nakakawalang bayad, nakakawalang gana magbayad ng PhilHealth. Mantakin mo, magbabayad ka ng PhilHealth tapos mapupunta lang naman sa mga kawatan. Pero kailangan natin magbayad yan kasi lalong-lalo na yung mga nasa Pilipinas kasi yan na nga lang ang ang inyong inaasahan pag nagkasakit kayo, hindi niyo pa babayaran, nyari kayo diyan. Di ba? Katay Israel, antayin lang nila, masaya ang mga kabit ng mga yun. Siyempre magpapasko. Magpapasko mga bossing, true yan. Kayod kalabaw. Tayo, tapos sila sarap buhay, mga magnanakaw. Biri-biri naka-fully paid na sila kay St. Peter. Oo nga. Sa impyerno din naman sila pupunta. Dapat kay Saint, kay Saint Lucifer na sila fully paid. Hindi ba? Ayan. Vote straight, PDP. Sino pa mga nandito? Hi, Mix. Kay Ganggang Gias. Yung mga dyan. Garsky, shoutout sa iyo. Yung mga taga-Japan dyan, nasa Tokyo. Kung gusto nyo makita mga banateros, message lang at tayo magkape-kape, tayo magkwento-kwentuhan. Sabi ko pa naman sa inyo kapag nakikita ko yung mga banateros, yung mga impormasyon na hindi natin kayang sabihin dito sa live stream ay ating binabanggit sa mga nakakausap natin personal. Kaya napakaswerte ng mga banateros na nakita na tayo dahil kahit papaano alam na yung mga rason behind yung mga issues ng bayan natin. Di ba? So ayan na nga. Mabuhay lahat ng mga nandito at shout out sa inyong lahat. Yung mga hindi na shout out sa inyo. God bless you. And salamat sa inyong pagpatnubay. Syempre, follow nyo din yung aking mga kapatid na mga Banateros Brothers. Banat by si Coach Oli, si Jay Guevara at saka si Master Jadea. Ayan. Sabi nito ni Katrina Gulyaw, galing mo talaga bumanat. Kaya enjoy listening to you. Antayin nyo na tayo makauwi ng Pilipinas. Tutuloy-tuloy natin pagbanat dyan. Nakakasad ang nangyayari sa Pilipinas. Sabi ni Junbag, Diyos me, paano yung mga kagaya kong may sakit? Ayun na nga, Junbag, nako delikado ka. Kasi yung panggamot mo, inutang na nila. Ang masaklap, hindi na nila babayaran yan. Kaya kumain kayo ng maraming gulay, kumain kayo ng healthy, paminsan-minsan lang kumain ng taba, kumain kayo ng isda, para hindi kayo magkasakit. Dahil pag nagkasakit kayo, putangin na yan, wala nang pera ang PhilHealth. At pag walang pera PhilHealth, putya yung mga private hospitals, baka hindi na i-honor yung mga PhilHealth na yan. Sa laki ng utang nila sa private hospitals, delikado yan. Yan na lang inaasahan natin. Putangin ang mahal-mahal pa naman ng hulog ng mga Pilipino dyan sa hayop na PhilHealth na yan. Tapos gagaguhin lang nila. Kaya ayan, again mga OFW, magpapasko na. Galingan nyo magtrabaho. Yung mga buwis natin, nanakawin pa nila. Palakpakan mga bossing.
O, panggamot natin, gawin nilang ayuda. True. Yan ang pinakamasaklap sa lahat. Oo, na yung hindi naman kanila, putang ina, ang dami-dami na nilang pera, hindi pa sila nagsawa sa mga ninanakaw nila at sa mga personal na mga pera nilang na-acquire nila sa buong buhay nila. Putang ina, pati pera ng pamahalaan, kaya tumakbo sila sa gobyerno hindi para magserbisyo. Tumakbo po sila sa gobyerno para nakawin ng pera ng gobyerno, lalo silang yumaman. Yung mga anak nilang mga adik at yung mga anak nilang mga tamad, hindi na kailangan magsumikap kasi pinag-iipunan na nila para hanggang kaapu-apuhan nila. Magbabatak na lang, magkokokain na lang, magsyasyabu na lang, hindi na magtatrabaho mga puki ng ina niyan. Kaya galingan ninyo magtrabaho mga kababayan ko. Galingan ninyo magbayad ng buwis. Galingan ninyong magpakatulong sa ibang bansa dahil may binubuhay pa tayong pamilya ng mga congressman, mga senador, ng mga nasa Malacanang, ng mga nasa ahensya ng gobyerno, mga mayor, vice mayor, at yung mga konsihal. Binubuhay pa natin siya, kaya bilis-bilisan nyo kumilos, ha? Baka mamaya may masabi sila sa inyo, bagal-bagal nyo magtrabaho. O si Grace po, bigyan daw ng leksyon ng PhilHealth. Di niya inisip, putang ina ng mga yan, paano may panggamot sila eh. May panggamot sila, kaya ganyan sila. O pati nga panggamot ng mga hayop na yan, galing pa sa kaban ng bayan yan eh. Lahat pinariresibuhan ng mga punyemas na yan. Tayo nagpapalamon, nagpapadamit, nagpapatravel, nagpapa-ospital sa mga hinayupak na yan, sa totoo lang. Oo, kaya pinabayaan na nila na walang pera ang PhilHealth para mapilay ang PhilHealth. Putang ina, hirap na hirap si Bongo na ayusin ang healthcare system sa Pilipinas, tapos sinisira lang ng mga kupal na nasa pamahalaan. Eh, mantakin mo, hindi mo babudgetan ng PhilHealth. Papaano na? Yung one-stop shop ni Bongo. Yung yung proyekto ni Bongo na one-stop shop. Yung proyekto ni Bongo, ilagay nyo nga dyan kung ano yung proyekto ni Bongo na nakatulong na sa maraming mga nagkasakit na Pilipino. Lisa Kamimura, salamat kayo, Mr. Chair, mabuhay ka, God bless you. Ano na nga pala yon? Malasakit Center, ayan. Oo, Junebug, CKD, Malasakit Center, mapipilay pati Malasakit Center ni Bongo. Eh syempre, wala ng pera PhilHealth. O paano sila makakapagbayad doon sa mga ospital na pinagkakautangan nila kung wala silang pera? Utangin na niyan, bakit bibigyan nyo ng leksyon ang PhilHealth? Ang bigyan nyo ng leksyon, yung putangin ang kumuha ng pera sa PhilHealth, yun ang bigyan nyo ng leksyon. Di ba? Yung kumuha ng pera sa PhilHealth para ilagay sa pera ng pambansa, yun ang sisihin nyo. Sisihin nyo si Ralph Recto. Siya ang nag-utos na kumuha ng pera dyan sa hinayupak na yan. Yung ilang bilyon-bilyon pera kinuha nila sa PhilHealth, tapos ngayon biglang isi-zero budget yung PhilHealth, mga buwisit. PhilHealth funds, hindi pwede. Yan, kailangan may paparusahan sa mga nagputaan na pinarurusahan nga PhilHealth eh. Ano yun? Volunteer ba yung PhilHealth na naglagay ng pera sa National Treasury? Hindi ba yung si Recto ang nag-request, may sulat, may pirma niya na immediately ilipat yung pera? Siyempre, anong gagawin ng PhilHealth? Putangin na niyan. Alam naman natin dito sa bayang Pilipinas, kapag hindi ka sumunod sa gusto ng mga buwaka ng ina niyan, ipakukulong ka, gigipitin ka, pinakamasaklap, baka ipapatay ka pa ng mga hayop na yan. So, PhilHealth, ang binigyan nyo ng leksyon. Pag binigyan nyo ng leksyon ng PhilHealth, pati yung mga nakikinabang sa PhilHealth, binigyan nyo ng leksyon. Pati yung mga ospital na may utang ang PhilHealth, o di po sasabihin ng PhilHealth, wala kasi kaming budget eh. Wala kasi kaming pera ngayon eh. Kaya hindi mo na kami makakapagbayad. O putya, kawawa naman yung mga nagninegosyo ng mga private hospitals. Di ba, baka mamaya niyan, yung mga private hospitals, putya yan, baka mamaya hindi na tumanggap ng PhilHealth. Ang pinakamasaklap pa nito, baka yung PhilHealth mismo, representative ng PhilHealth sa mga ospital, yung mga case rates, baka ibaba ng ibaba. Oo, baka mamaya niyan, ang sakit mo, 50-50 ka na, mamamatay ka na, tapos ang case rate mo, 2,000, parang sore eyes lang. O, syempre magtitipid sila eh. O, di pati yung mga case rates dyan sa ospital. Yan ang panatero, walang inuurungan.